And good morning po sa ating lahat. Ayun. Sinari Marika. Ayun po, magandang umaga po sa ating lahat muli. Ako po si Ichan. Ang inyong lingkod ngayong umaga. Hindi ko alam kung hanggang kailan si Pastor Erwin sa ibang lugar, pero sana uwi na siya. Magandang umaga po ulit. Gusto ko lang magpasalamat sa Lord dahil sa grace niya na laging naranasan ng pamilya ko. Sobrang sarap sa feeling na under grace ka. Kasi pagka hindi ko na na-feel, pagka dumadating ang point na parang feeling ko hindi na under by grace. Ang bigat sa pakiramdam. Hindi siya okay. And salamat po sa Lord sa grasya niya. Kasi, ayun, mga ganitong season na talagang ginagamit ng Lord sa mga ganitong pagkakataon. I can't expect na darating mga panahon na ganito na tatayo ako sa unahan, tapos Sunday morning, yung evening pwede tayo, pero yung morning medyo mabigat, medyo talaga siya, ministerial talaga siya. Tapos maraming diniintindihan yung mga ganong pakiramdam na kapag sila yung tumatayo talaga sa mga minister sila sa bawat sa. And sobrang sarap sa pakiramdam kasi pinaranas ng Panginoon po sa akin. Ngayong umaga po ay tayo po ay magsasalo-salo sa salita ng Panginoon. At ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay don't mute the voice that loves you. Sige po, tayo natin yung PowerPoint para mas kita natin. Yan. Don't mute the voice that loves you. Yes. Dahil nag-aantay na. Pero yan, dahil big boy na tayo. So yan, ito po ay natin sa Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Ito po yung church ng Laodicea. Kung nabasa niyo na po itong Revelation from 1 to 3, ay dinescribe ng Lord itong 7 churches. At ito pong pag-usapan natin ngayon ay ito pong church ng Laodicea. So yun po. Sige po, basahin po natin yung sige po, tayo po ay tumayo. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Sige, sa Tagalog po tayo magbasa. Sabi po dito ay isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya sa pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Hindi mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay naligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako ay mayaman sa lahat ng bagay at walang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ng iyong nakakahiya mong kahubaran. At ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Verse 19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasalanan. Verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung dirin-dinin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa
trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Last verse, ang lahat ng may pandinig ay makinig at sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, ngayong umaga po ay hayaan mo po, Lord, na buksan mo yung aming puso para marinig yung gusto mong sabihin sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw po ang makita, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang mag-glorify sa umagang ito. At tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu para maintindihan namin, Panginoon, yung kung ano ba talaga yung gusto mong ipaintindi sa amin ngayong umaga. Maraming po salamat, Panginoon. Pangalan po ni Jesus. Sige po, tayo po yung po. Amen. So yun. Hindi, dito ako nagmamadali. Maaga pa. Meron pa po akong 1 hour and 30 minutes. Joke lang ako. Ngayon po ay, ito po yung ating title. Don't mute the voice that loves you. The mute. Unmute. Yeah. Ditong nakaraan po ay this month of February, marami po akong na-experience na confrontation sa ibang tao. At the same time, ay inaaral ko rin po na mag-confront dun sa mga tao na kailangan ko i-confront. And hindi siya madali. Naranasan niyo na po mag-confront sa ibang tao? Yes. Madali po ba? Hindi. Kasi marami kang ibababa. Ibababa mo yung ego mo, ibababa mo yung pride mo, ibababa mo yung lahat. Ganon. Tapos parang isipin mo, anong sense ba't ko siya i-confront? Parang minsan nagdadalawang isip ka pa, parang confront ko ba siya? Kausapin ko ba siya? Di ba? Yun, mahirap siya, hindi siya madali. Pero ang sarap sa feeling kapag na-experience mo yung gano'n, parang nagkakaroon ka ng peace. Nagkakaroon ka ng something na hindi mo maintindihan sa sarili mo. Tapos parang ang luwag-luwag na gano'n. And, ayun, maraming salamat po sa Lord na na-experience ko yung mga gano'n this month of February. Tapos, hindi ko matatanda kung kailan ako nag-confront sa iba. Hindi ko rin alam kung kailan ako kinonfront ng ibang tao. And, sobrang sarap sa feeling kapag mayroong nag-confront sa'yo, blessing yan. Sabihin mo sa katabi mo, blessing yan. Blessing yan. Kaya i-confront mo na yung katabi mo. Joke lang. So yun po, ngayong panahon po natin, mabilis po tayo mag-unmute. Amen po ba? Mabilis tayo mag-unmute sa social media, sa Messenger, sa Instagram, sa Facebook, sa mga GC natin. Diba? Ito. Diba? Ito yung GC natin. Diba? Ito yung GC natin sa GC family. Isang link ko lang ng mute. Diba? Pili ako 15 minutes, 1 hour, 8 hours, 24 hours, or until I change it. Pero ang bilis nga mag-mute eh. Pag binigyan mo siya, hindi siya mag-notify sa akin na meron nag-chat doon sa family namin, sa AGC family, sa GC. Pero ang bilis mag-unmute. Isang click mo lang, unmute na eh. Unmuted na, di ba? Kapag meron tayong ayaw na tao, or parang, ano ba, meron kang gagalit doon sa, ano na yun sabi? Circle of friends mo. Sa COF mo. Pag meron kang galit, ang bilis mo mag-unmute eh. Di ba po? Diba? Tumahimik ka lang, di ka lang umibo, di ka lang umusap. Unmuted ka na. Amen po? Ngayon po kasi, ewan ko, pero marami po talaga sa atin allergic sa confrontation. Hindi ko po inaalis yung sarili ko doon. Kabilang po ako doon. Guilty rin po ako na parang pagka may tao nag-confront sa akin, dati ang
ang initial ko agad, or automatic ko na agad na reaction, parang defensive agad ako. Or minsan, isa ngayon, offended eh. Ganon, pag meron na confront sa akin, minsan parang nagiging defensive agad ako. Parang sinasabi ko, bakit ako? Parang gano'n, di ba? So parang, grabe naman kayo, parang na-offend ka agad pag may nag-confront sa'yo. Tapos, pag may nag-confront sa'yo, sasabihin mo, ako na naman! Ako na lang lagi na nakikita niyo! Gano'n, di ba po? Ang bilis mag-mute sa panahon natin ngayon. Grabe. Alam niyo po, masakit ma-mute. Minsan nga pag sa messenger, tapos may chinat ka mahalaga, gusto mo siya talaga kausapin, alam mo gagawin niya sa'yo, ilolong press ka lang. Sa mga iPhone, ilolong press ka lang. Pero may maximum 3 or 4 messages lang. Hindi mo talaga ma-unmute lahat yun. Kung sobrang haba ng binasa niya, hindi mo mabasa lahat yun. Kung unmuted, kung nakamute ka sa kanya, minsan ganun kabilis ka, ilolong press ka lang, makikita niya yung sinabi mo sa messenger. Tapos ang gagawin mo, hindi mo siya replyan, hindi mo siya kapasabi, hindi mo siya ito-confront. Ganon. Alam niyo po, minsan din, for the sake na maging okay lahat, or parang for the sake of friendship, or for the sake na pamilya tayo, alam niyo, ito pa yung isang bagay na ayaw natin ng conflict. So tayo, patahimik na lang. Naalala ko yung mga, habang nanonood ako dun sa, ni Kuya Prince parang, dun sa unfiltered pulpit. Parang hinahayaan natin na mayroong nasisira, tapos di natin sinasabi. Parang gano'n. For the sake na ayaw natin ng conflict, for the sake na gusto ko okay tayo lahat, gusto ko positive vibes lang, gusto natin mag-intindihan na lang, for the sake of that, hindi natin ako-confront yung ibang tao. Hindi natin ako-confront yung tao na kailangan natin i-confront. Amen? And, makinig po kayo sa akin. Tignan niyo po ito sa Revelation chapter 3 verse 19. Sabi po niya, sabi ni Jesus, those whom I love, those whom I love, I rebuke and discipline. Hindi niya po sinabi doon na those whom I hate. Diba doon sa Laodicea? Sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Ganun po mag-confront si Lord. Katulad ng Diyos, mahalaga po na kapag nagko-correct tayo, dapat nag-uugat sa pag-ibig. Dapat out of love. Diba? Those whom I love, I rebuke and discipline. Hindi niya sinabing, those whom I hate. Ganito ang tingin sa tao na ito Ikaw, ganito ka. Kung kagulang kita, ganito yung ugali mo. Sama-sama mo. Out of love ba yun? Pero iyan po ang sinasabi ng Panginoon. Those whom I love, I rebuke and discipline. Nasa unahan po yung the whom I love. So ngayong umaga po ay dalawang bagay po. Let us understand something na kung saan ay how we should confront others like God and how God confront us. So yan. Yan po yung dalawang bagay na pag-uusapan natin ngayong umaga. Hallelujah. Alam niyo po, kung mahal mo talaga ang mahal mo sa buhay, hindi ka lang tahimik kapag mayroong mali. Lalo na pag mali yung direksyon
na pupunta nila, hindi tayo tahimik habang nakikita natin na lumalayo sila sa Lord. Hindi tayo tahimik habang nakikita natin na nasisira yung mga buhay nila. Pero alam niyo po, tandaan niyo po ito. Ang confrontation ni Jesus ay may tamang puso at mayroong tamang paraan. So yan, pag-usapan natin yung how should we confront others or other believers or other people. Sino man naisip niyo po, ito po. How we should confront others like that. Number 1, confront with love, not condemnation. Si Jesus po, ang motibo niya doon sa Laodicea ay malinaw. Sabi po doon sa Revelation chapter 3 verse 19, sabi niya, those whom I love, ibig sabihin, ang confrontation na walang love ay judgment. Kung kinonfront mo siya out of love, hindi mo talaga siya kinonfront para maging okay kayo or para i-restore mo naman yung nasira. Kinonfront mo siya kasi hinusgahan mo lang. Ganun po siya. Pero ang sinasabi ng Lord, confront with love, not condemnation. Amen po? Ako. Amen po ba? Parang ayaw niyo po na. Ulitin ko po, confront with love, not condemnation. Amen. Yun. Ang confrontation po na walang love ay judgment. Pero kung confrontation na may love, ito po ay tinatawag natin na restoration. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love. Yung po sinabi sa Ephesians, pagka pinagsama yung truth, tsaka yung love, ang equation po nun ay, di ba true love? Pagpunta ko sa true love, transformation. Yung transformation po na yun, ito pinatawag natin na restoration. May natatransform na dati, back, yung puso, pero na-transform siya na buo ulit. Ganun po siya. Kaya po, mahalaga po na mag-speak tayo ng truth in love. Sabihin po natin yung totoo dun sa tao. Huwag po na tayo magpaka-plastic or parang ayaw mo lang masira yung pagkaibigan nyo. Ayaw mo na sabihin yung totoong bagay na nangyayari sa kanya. Kahit po ako, kung meron mo kayong alam na parang pag-uusapan ako or parang may something na meron akong bagay na hindi kaaya-aya na ginagawa. Kahit after preaching po, kausapin niyo po ako, confront niyo po ako, masaya po ako doon. Sobrang salamat po at actually, it's a blessing. It's a blessing for me na meron ako confront. Ibig sabihin, meron ka talaga totoong pamilya. Meron ka talaga totoong kaibigan. Amen? At masarap po yun sa pakiramdam. Kung kayo po ay nakakaranas ng confrontation with love, ay nako, sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, napakapalad po ninyo. Pero kung wala, ay magtaka po kayo. Diba? Pangalawa po ay confront with humility. Alam niyo po, hindi po tayo perfect para mag-confront. Hindi po tayo, lagi po natin tandaan na hindi tayo perfecto. Kahit tayo mismo nakakagawa ng mali. Minsan nga, i-confront mo sa kanya, minsan ginagawa mo din Tama ba? May mga ganun bang... Minsan nga parang nag-aalala ko ba, i-confront ko ba siya? Kasi guilty rin ako dito Pero alas na habang natutunan mo, alam mo sa sarili mo na nagagawa mo yung ganun bagay. Hindi yun excuse. Parang hindi mo sabihin sa tao na kapatid, alam mo, kailangan mo ng ganito ikaw din ganito. Paano may confront yun? Alam niyo po mga kapatid, kung ikaw mismo alam mo yun, i-work out mo sa sarili mo at the same time, ano mo talaga yung perfect timing na kausapin mo talaga yung tao na kailangan mo yung confront. Hindi excuse na dahil ikaw ay ganun din, dahil guilty ka din, hindi mo nasasabihin dun sa tao na, kapatid,
alam mo, kailangan mo bago. Alam mo, kailangan mo na ganito, ganyan. Hindi ko po alam kung paano way. Pero sabi ko sa Galatians chapter 6 verse 1, if someone is caught in a sin, you who live by Spirit should restore that person gently. Yun po yung sinabi sa Galatians 1:6. Ang keyword po doon, gently. Sabi niyo sa katabi niyo, gently. Hindi yung sabi mo, sama mo kapatid. Ginawa mo to. Totoo ba? Wala nga naman, grabe. May confront sa akin. Ang bigat agad ng... Pero, anyway, natutunan po at pinaparealize ng Lord sa akin kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Ang sabi po dun sa Galatians, maging gently tayo. Ikaw, na tinitirhan ng banal na spirito, dapat, you should restore that person gently. Dapat, kaibigan. Dapat, ganito, kapatid, concern ako sa'yo. Alam mo, ganun. Dapat pag nagkukonfront tayo sa ibang tao, dapat hindi lang out of love, dapat gently din. Huwag yung kukonfront mo, ura-urada, biglang bamanagaw mo na, Hoy! Ikaw! Ano ginawa mo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun ba mag-confront si Jesus? Ganun ba mag-confront si Lord? Diba hindi naman ko? So yun po yung pangalawa. At pangatlo po, confront with courage. Yan, tulog na yun. Yun. Confront with courage. Alam niyo po, ang pinakamahirap talaga sa pag-confront, yung pag-uumpisa kung paano. Di ba po? Di mo alam kung paano sisimulan eh. Alam niyo po, pag isang beses na confront ako, ang tapos, para alam mo yun, ano ba, ganito. Nagtatype sa cellphone, tapos bura ng bura. Gano'n, di ba? Hindi mo kasi alam kung paano, hindi mo alam kung paano ka mag-i-start eh. Even that's the hardest part na, na mag-confront ka. And, kailangan mo ng courage. Ayaw natin masira kasi yung relationship eh. Kaya, gano'n tayo mag-ingat kung paano tayo magsisimula. Di ba? Out of love, dapat gently. Dapat meron kang courage. Pero minsan yung silence, alam niyo po minsan yung pagka hindi niyo po pinonfront yung tao, pag naging silent lang tayo, hindi po yun love. Para hindi lang masira yung kaibigan nyo, para hindi lang kayo magkaroon ng conflict, hindi mo na sasabihin. Hindi po ganun. Ang silence ay hindi love, kundi fear. Ito po ay fear na baka masira yung relationship nyo. Yun yung kinakatakot mo kaya ayaw mong sabihin talaga yung gusto mong sabihin dun sa tao. Amen? And sabi po sa Proverbs chapter 27 verse 5, sabi doon, better is open rebuke than hidden love. So huwag po tayong, huwag po natin ikip lang na hindi sabihin sa tao yung isang bagay na alam mo ikakasira ng buhay niya, lalo na kapag ikakalayo niya sa Lord. Alam niyo po marami na offend dun eh. Pag sinabihan mo talaga na pag kinonfront mo, minsan ang tendency, alis ng church eh. Ang tendency, lalayo sa Lord. Kung di mo naman sa church, lalayo sa Lord. Ganon, pero lagi po natin alalahanin na better is an open rebuke than hidden love. Kung mahal mo ang tao, kailangan mo, mag-confront. Kailangan mo magsalita. Dahil confrontation is not an end of relationship. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Confrontation is not the end of relationship. Kung feeling mo
masisira yung pagkakaibigan nyo, kung piling mo masisira yung relationship nyo dahil sasabihin mo ito, ay, sinasabi ko po sa inyo, hindi po yung love. Ang totoong love, pinoproteksyonan mo na hindi siya mapalayo sa Panginoon. Pinoproteksyonan mo na hindi siya magkalat ng issue sa ibang tao. Or kumalat yung issue na kung una pa lang sinabi mo na hindi ganun kalala, parang ganun. Kung sana lang, nung una pa lang, pinoteksyonan mo na hindi kumalat yung balita o yung issue. Yan, may tayo dyan eh. Ganun, kung sana pa lang, una pa lang kinonfront mo na, edi sana walang issue. Tama po? Kaya, better is open rebuke than hidden love. Amen po? Kaya kung meron po kayong alam na mga bagay na feeling mo ay lalala at magiging malaking issue, ay mabuti pa lang na ngayon pa lang po ay tapusin na natin doon. Sabihin na natin sa tao na alam mo may sisira yung buhay niya, alam mo malalay siya sa Lord, alam mo hindi maganda yung kalalabasan, i-confront na po natin yung tao. Amen po? So gano'n, confront with courage. At pang-apat po, ay confront with hope and restoration. Alam niyo po, hindi natatapos yung message ni Jesus doon sa Laodicea. So, di ba sabi po ay nirebuke ng Lord yung taga-Laodicea? Hindi po doon natapos. Ang motibo po ni Jesus ay hindi para wasakin sila o hindi para i-distract sila o hindi para kung ano man. Ang motibo po ni Jesus ay magkaroon sila ng restoration. Sabi po sa Revelation chapter 3:20, ito po ay verse na palagi natin ginagamit kapag po tayo ay nag-share ng gospel. Pero ngayon po umaga, ito pong verse na ito, hindi po natin gagamitin invitation sa pagbabalik ng kaluluwa sa Panginoon. Ito po ay gagamitin natin, Behold, I stand at the door and knock. Parang sinasabi ni Jesus, anak, hindi pa uli ang lahat. Alam mo yun, parang nagsabi ka ng bagay na sinabihan ni Jesus yung mga taga-Laodicea na sinabi ni Jesus doon sa Laodicea na yung rebuke na ginamit na salita ng Panginoon, pero hindi po yun doon natapos. Hindi natapos si Jesus doon. Actually, after ng verse na yun, sinabi sa chapter 19, sinabi niya sa verse 20, ang sinabi niya po, Behold, I stand at the door and knock. Nandito ako sa pintuan. Kumatok. So, pag nagko-confront po tayo, ang goal po natin hindi para ipahiya or para, alam niyo po, naranasan niyo po ba pag nagko-confront kayo, parang experience nyo na ba na parang gusto mo na patunayan na ako yung mananalo din sa argument natin. Naranasan niyo na po yun? Or parang gusto mong ipakita dito sa confrontation na to, ako yung tama, hindi ikaw. Ako yung tama. Hindi ikaw. Ikaw yung mali. Ako yung tama. Ganun po lumalabas yung confrontation. Actually, na-experience ko yun. Na nag-confront ako sa ibang tao, pero ang motibo ko, gusto ko lang manalo. Gusto ko lang ipakita sa kanya na tama ako, mali ka. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Lord. Ang pinapakita po ng Lord dito sa Laodicea, nireview niya, pero nag-aantay siya dun sa labas ng pinto. Amen po? Ang goal ng Diyos ay hindi para magkaroon ng distraction. Hindi niya para sabihin ko sa mga taga-Laodicea lang yung sinabi niya doon.
na kayo ay mga bulag, kayo ay hindi talaga mayaman, kayo ay ganito, ganyan. Hindi niya po yung sinabi, hindi niya kinonfront yung mga taga-Laodicea para lang mag-i-distract sila, kundi para maibalik ng Diyos at magkaroon sila ng restoration. Ganito po ang puso at paraan ni Jesus sa pagkukonfront. So this is how we should this is how should we confront others. So kailangan po natin i-confront with love and not condemnation, and confront with humility, with courage, and with hope and restoration. Huwag po tayo pumayag na mag-confront po tayo just to prove na tama ka. Just to prove na ikaw yung mananalo sa confrontation or sa argument mo. Huwag niyo pong hayaan kasi hindi po ganun ang pamamaraan ni Jesus. Ang pamamaraan niya po ay may puso at may tamang paraan. At yun nga po, dapat meron tayong love without condemnation, with humility, with courage, and with hope and restoration. Katulad po na sinabi ko kanina, ay mabilis mag-mute ng tao. Kapag ayaw mo yung sinasabi ng tao, mute. Kung ako yung nandun sa operator, kung ayaw mo nang pasalitain ng yung preacher, mute. Bilis lang eh, one click lang, mute. Ayaw mo sinasabi niya, sige, mute. Meron po doon kasi dun sa mixer, ito din mo kayo mute. Yan, wala na kayo narinig. Sa pindot lang, ginatid namin ako. Ganun kabilis. Kapag ayaw mo sinasabi ng tao, mute. Pero minsan ginagawa din natin ito sa Lord. Kapag mayroong salita si Lord na gusto sabihin sa atin, baka si Lord, kinokorek ka niya. Ngayong oras na ito, alam mo, kinokorek ka ng Lord. Baka ngayong oras ito, kinokonvict ka ng Lord. Ngayong oras na ito, hindi natin gusto yung nangyayari sa atin o hindi pumapabor yung situation sa atin. Ang bilis i-mute. Ang bilis mag-mute. Alam niyo po paano tayo nag-mute? Hindi ka na nag-pray. Ano ba? Hindi ka na nag-devotion. Hindi ka na natin ang mga gawain. Ganun kabilis mag-mute sa Panginoon. Hindi natin napapansin, nagiging katulad tayo ng mga taga-Laodicea. Akala mo mainit ka pa. Di ba yung matabi mo kumaligam yung ba o mainit? Mainit ba, mainit? Ganun po kabilis mag-mute sa Panginoon kapag di ka na nag-pray, kapag di ka na nag-devotion, kapag di ka na natin ng gawain. Ay, alam niyo po, kilala tayo ng Panginoon. Kung paano kilala ni Jesus yung taga-Laodicea. Sinabihan ni Jesus yung mga taga-Laodicea, mga lukewarm! Maligam-gam. Alam niyo po, ang masakit kasi doon isusuma ka eh. Mas maigi pa na hindi ka maligam-gam. Mas maigi pa na malamig ka. Malamig ka lang o mainit. Yun ang sinabi ni Jesus dito sa Revelation chapter 3. Mas mabuti pa na malamig ka o mainit ka. Kasi kung maligam-gam ka, susuma kita. Ganun sinabi niya sa verse 17. Itong mga taga-Laodicea po ay sila ay lukewarm, comfortable, self-sufficient. Ibig sabihin, hindi po sila nagre-rely doon sa provision ng Lord. Nagre-rely lang sila doon sa provision na kung ano yung pinoproduce nila, yung pinanggagalingan nila sa kalagalan yun. So sila po
sufficient. Pero, kahit ganoon pa man, kung paano sinabi ni Jesus yung lahat ng bagay na yun, ay mahal sila ni Jesus. Kaya sila kinonfront ni Lord. Ibig sabihin, kahit gaano kasakit, kahit gaano kakinukurin ng Panginoon, kahit gaano pa katindi yung gustong pagtuturo ng Panginoon na gawin sa iyo, mahal ka niya. That's the bottom line ng ginagawa ng Lord sa atin. Amen po? So yun, dito natin makikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi tahimik at kundi confrontational. Ito po, yung pangalawa po natin pag-usapan ay how God confront us. So yan. Una po, how God confront us ay sa paraan or through His Word. Yan. So kung kayo po ay nagde-devotion, you will experience yung confrontation ng Panginoon. Amen po? Ay wala ata dito. Nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, how God confront us, paano po? Through His Word. Amen po? Yun. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ay the Word of God is living and active. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, o nakikinig tayo ng sermon like this, di ba? Naminig kayo ng verse. Tapos yung verse na yun, parang ikaw yung tinatamaan. Hindi po aksidente yun. Di ba? Kung meron po ako nabanggit na feeling mo tinatamaan ka, hindi po aksidente yun. Confrontation po ng Panginoon yun through His Word. Kasi ang Word ng Panginoon ay, sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is living and active. Hanggang ngayon, na-experience natin na ito. Kung gaano katagal na ito na isulat dito, hanggang ngayon, buhay at active pa rin ang salita ng Panginoon. Amen po? So yun. Ano ba po, pag nababasa tayo tungkol sa forgiveness, pero yung meron pa tayong kinikim na galit. Na-experience na po yun. Minsan nakala niyo po na feeling niyo yung verse na yun para sa kaaway. Pero minsan, confrontation ng Lord, para sa iyo yun. Parang sakto ito i-share ko nga to, ipopost ko nga itong verse na to, para tamaan naman yung nakagawa sa akin ng ganito. Matindi naman. Mali po yung mga kapatid. And sometimes, feeling mo, para sa kanila yun, which is hindi. Para sa iyo pala yun. Di ba? Kaya mo ginawa yung pagpopost ng verse na yun, para tamaan siya, mali motibo. And that's the way of God na para turuan ka, para mapakita sa iyo na para talaga sa iyo yung verse na yun, hindi yung para sa iba. Kung kanino ka nag-isip, turo. Para sa iyo talaga yun. So, ayun po. Conviction yun ng Panginoon, yung salita niya. Conviction yun ng Word. So, ito. Pangalawa po, para po natin, through the Holy Spirit. May pagkakataon po na wala namang kumakausap sa inyo tao. Pero na-experience nyo na po ba na hindi ka mapalagay? Diba po, pinagawa kang mali, tapos biglang parang may bumubulong sa loob mo na mali ito dito tama. And that's the Holy Spirit. Nangungusap siya sa atin. Diba, may sinabi na hindi pa po sa iyo, tapos, alam mo yun, parang nag-guilty ka. Wala, parang hindi naman ikaw yung sinasabihan. Tapos biglang parang narinig mo na, tapos hindi pa po sa iyo. Tapos biglang mayroong naramdaman ka na guilt na hindi mawala.
And that's the Holy Spirit. Nangungusap siya sa atin. At nagko-convict siya sa atin. Hindi para i-condemn ka, kundi para i-redirect ka. Redirect. Yeah. Para i-redirect ka. Ang hirap kasi pagka inaral mo sa English, tapos tatagalogin, parang nakaka-mental block. So yun po, pangatlo po, ay how God confront us through situations. Through other believers. Yan. Sino po yung other believers na yan? Yan po yung mga pastor natin. Yan po yung mga leader natin. At syempre, yung mga asawa natin. Tsaka yung mga COF. Mga circle of friends. Kaya pili po kayo ng circle of friends nyo. Kung yan po ay hindi nagdadala sa inyo para i-glorify ang Panginoon o mas mapalapit sa Panginoon, eh magtanong po kayo sa Lord, Lord, ito pong COF ko ba ay ito ba dapat ako? Mahalaga din po yung circle of friends natin. Kasi pwede po tayo i-confront ng Panginoon through them. Kahit mismo yung mga anak natin. Kahit mismo yung mga anak natin, kaya gamitin niya ng Panginoon para i-confront ka ng Diyos. Alam niyo po, natutuwa ako kasi meron sa atin na ganun yung experience. And sarap sa puso na sobrang humble ng puso niya para yung anak niya yung gamitin ng Panginoon para i-confront siya. Ay, grabe. Sarap sa puso na. And ayun po, kapag may nagsabi sa inyo ng katotohanan na masakit, pero totoo, huwag po kayong maging defensive. Tanungin niyo, Lord, ikaw ba ito? Lord, ikaw ba yung nagsasalita sa akin through Him? Huwag niyo po akong tingnan. Kung meron po sinasabi sa inyo si Lord, huwag niyo pong tingnan, huwag niyo pong ano yung nasa akin ang galing yung salita. Hindi po. Tingnan niyo po, tanungin niyo po ang Lord, Lord, ikaw ba ito nagsasalita sa akin? At pang-apat po, ito po ay pang-apat na. Through situations. Yan. Minsan hindi lang po sermon yung nagko-confront sa atin. Hindi katulad dito. Hindi lang word. Hindi lang yung mga tao na yung mga circle of friends mo. Hindi lang po yan. Pwede din po situations. Halimbawa po, minsan na-experience mo na biglang nagsara yung opportunity na akala mo para sa'yo. Tapos paulit-ulit kang nadadapa doon sa parehong kasalanan. Yung mga ganyan situation. Baka may mga delay na hindi mo maintindihan. That's the time na pwede kang i-confront doon through that situations. Isang pina-experience ng Lord sa iyo yung ganong bagay to confront you. Para sabihin sa iyo yung mga gusto sabihin ng Panginoon. Pero, hindi lahat ng problema ay confrontation. Baka sabihin ko, grabe, may problema na naman ako, kailangan-confront na naman ako ni Lord. Hindi po lahat ganon. Hindi po lahat ng problema ay confrontation ng Diyos. Isa niya po, parang consequence dun sa ginawa natin. Hindi po lahat ang problema ay confrontation. Pero, minsan, ginagamit ka ng Lord yung mga sitwasyon na yan, una, para i-check yung motibo mo. Pangalawa, para i-correct yung direction mo. At pangatlo, para i-mature yung faith mo. And last, how God confront us ay through the absence of peace. Yan, last ako. Kapag lumalanag ka sa maling direksyon, minsan nawawala ang
Pero hindi ibig sabihin no, na lahat ng may peace, tama. Pero kadalasan kapag pag meron kang nako-compromise or may internal conflict, doon lumalabas na hindi lahat ng may peace ay tama. Pag meron kang nako-compromise o meron kang internal conflict na may nangyayaring internal conflict, so hindi po lahat ng may peace ay confrontation ng Panginoon. So, ulitin ko po, bakit ko na-confront tayo ng Diyos? Alam niyo po, hindi para i-condemn ka, hindi para i-destroy ka, hindi para i-expose lang yung kung ano yung gusto i-confront ng Lord sa'yo. Hindi lang yung para i-expose ng Lord, kundi para i-restore ka, para i-align ka, at higit sa lahat, para i-refine ka. Alam niyo po, yung gold na dumaan sa apoy, paglabas nun, purified na siya. So kung yung puso natin, hahayaan natin i-refine ng Panginoon, kung hahayaan natin na i-confront ka ng Lord through His Word, through the Holy Spirit, through other believers, through situations, and through the absence of peace, kung ikaw kung hayaan mo si Lord i-confront ka dun sa lahat ng nangyayari sa iyo sa buhay, maniwala po kayo sa akin. That's the start na inire-refine ka ng Panginoon. Masakit po na i-confront, pero kung yun yung way ng Lord para i-refine tayo, maniwala po kayo sa akin. You will have faith na purified. Sarap nun. Parang ayaw niyo po nun. You will have faith na purified. You will have faith na purified. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, ngayong oras na ito, ang tanong ko po sa inyo, kapag kino-confront ba tayo ng Diyos, pinapakinggan po ba natin? Or minamute natin? Alam niyo po, don't mute the voice that loves you. Mabilis po mag-mute. Mute sa parents, mute sa leaders, mute sa preaching, mute sa ministry, or dun sa mga lahat na accountability natin. Pero alam niyo po ang pinakadelikado? Kapag minute mo na yung boses ng Diyos. Kapag hindi ka na nag-devotion, aray mo, aray ko. Kapag patay na yung prayer life mo, huwag mo sabihin sa akin na nakikinig ka sa Panginoon kung hindi ka nag-pray, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung hindi mo ginagawa ito, maligamgam ka. Because the more you ignore conviction ng Panginoon, the softer it becomes. Darating yung point na hindi ka na tinatamaan. Kung ngayon hindi ka na tinatamaan sa preaching, sa salita ng Panginoon, gusto ko sabihin sa iyo, check your heart. Mainit pa ako. Malamig ba ako? O maligam-gam? Marami pong tao gusto ang Diyos pag nagbe-bless, pag mayroong binibigay na prayer request sa atin, kapag pinoprotektahan tayo ng Panginoon, kapag tinutupad niya yung lahat ng idinadalangin natin sa Kanya, gusto yun ng Lord, gusto natin ng Panginoon. Kapag ganun, pero kapag kino-confront ka niya, are you still there?
Kung patuloy kang mag-mute, kung patuloy mong i-mute yung boses ng Panginoon, alam niyo po, darating yung araw na ang katahimikan na gusto mo, para kayo maabala, ay siya rin magiging pinakamalakas na pagsisisi sa buhay mo. Ulitin ko po. Kung patuloy mong i-mute ang boses ng Panginoon, darating ang araw na katahimikan na gusto mo, ay siya rin magiging pinakamalakas na pagsisisi ng buhay mo. Kaya ngayon mga kapatid, huwag niyo pong i-mute ang boses ng Panginoon. If God is confronting you right now, it means He's still fighting for you. It means He still loves you. Alam niyo po, after lahat ng sinabi ni Jesus dun sa taga-Laodicea, sa Revelation chapter 3 verse 17, sabi niya doon, ngunit hindi mo nalalaman ikaw ay kawawa. Pero hindi nila alam na kawawa sila. Grabe yun. Hindi nila alam na sila ay kahabag-habag. Hindi nila alam na sila ay mahirap. Pero feeling nila self-sustain sila. Feeling nila mayaman sila. Pero hindi nila alam na hirap sila. Hindi nila alam na bulag sila at hubag. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 17. Alam niyo po, kung walang pakialam ng Diyos dun sa lahat ng binanggit ko, hanggang doon na lang sila lahat eh. Kawawa sila, habag-habag, mahirap, bulag, hubag. Ganon. Pero hindi nila alam nila. Tignan niyo yung context na yun. Ganon na pala yung situation ng taga-Laodicea. Pero hindi nila alam. Pero dahil kino-confront sila ng Panginoon, ay ako, ang sarap po sa feeling ng gano'n, merong revelation ng Lord na hindi mo alam na ganito pa rin yung sarili mo. Kala mo mahinig ka pa sa paglilingkod, pero hindi na pala. Malamig ka na pala. Ay na. Hallelujah, Lord. Ano po, kung walang pakialam si Lord, hahayaan na lang sila sa ganang sitwasyon. Pero hindi. Alam niyo po ang ginawa niya after na sinabi niya na i-review at discipline. Sabi niya sa verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Hindi sumigaw si Jesus eh. Hindi niya pinipilit na, alam mo yun, katok lang. Simple katok. Hindi niya lang sinabi na nakalagay na sumisigaw siya, oy, pabuksan mo ako. Hindi niya pinipilit. Hindi niya binubuksan yung pinto eh. Diba? Kung alam ko yung pinto ng puso mo, hindi niya lang pinoforce yung puso mo na buksan niya. Hindi naman siya sumisigaw, buksan mo na to! Hindi naman ganun si Lord. Si Lord nasa labas ng pintuan. Kumakatok. Ang tanong po ngayong oras na ito, willing ka bang pagbuksan yung Diyos na kinakonfront ka? Willing ka bang hayaan si Lord na i-confront ka sa lahat ng buhay mo? Kung meron ka pang hindi sinusurrender sa Lord ngayong oras na ito, si Lord nag-aantay dun sa pintuan. Kumakatok. Pagbubuksan mo ba kung imumilot mo ba? Hindi tayo masyadong dramatic ngayong umaga na parang yung may humakagulgol o merong umiiyak. Pero kung may tahimik na conviction sa puso mo right now, that is more powerful. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagre-rely sa naririnig mo na nakakataas ng balahibo, kundi naririnig mo yung conviction ng Panginoon sa puso mo. And that is more powerful.
ito po yung mismong sinabi ni Jesus sa Laodicea. Sa Revelation chapter 3 verse 18. So I advise you to buy gold from me. Gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Pwede ba tayo umawit ng isang kanta? Purify my heart, I want for you, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean.